dito na tayo sa pagsusuri natin. Ano ang basa natin dito? Siyempre, hindi tayo naniniwala na walang kasalanan si Martin. Naroon pa rin po tayo sa paniniwala natin na kung may mastermind dito sa flood control project na to, at hindi lang to sa flood control, lahat ng mga nakawan, no? Kasi flood control pa lang nga po tayo eh. Wala pang ma-report eh. Marami pa po yan, naniniwala tayo na marami pa. Ano pa? Paano yung mga tulay na hindi flood control? Paano po yung mga kalsada, mga highways, farm to market road? DPWH pa lang yan at saka DA. Paano pa yung mga ayuda? Ang dami pa po nating dapat alamin na pagnanakaw. At alam po lahat yan ni Martin Romualdez. Okay. Ako po naniniwala na kahit na anong pagmamalinis, no? Ni Saldico, ni Martin Romualdez, at ni BBM, hindi imposibleng wala silang kinalaman dyan. Hindi ko po binibintang. Wala po akong bintang. Eh sila na rin po umaamin na merong nakawan eh. Ibig nyo sabihin, may mas tataas pa ba sa kanila pagdating sa pagkontrol? Dahil na rin po ako sa mga sinasabi ng ating Vice President at saka sa kanila pong mga actuation ngayon. Talagang meron pong malawak na nakawan at imposible. Ang sinasabi ko po, hindi man natin masabi na sila'y mastermind, imposibleng hindi nila alam. So alam natin yung tinutukoy ni Martin na mastermind. Wala na pong duda dyan. Ang pinagdududahan lang natin, ang hindi lang natin mapapaniwalaan sa sinasabi ni Martin na wala siyang kinalaman. Pag sinabi niya may kinalaman ako, magnanakaw kaming tatlo. Kami ang tatlong mastermind. Yun kapanipaniwala. Okay. Pero, di ba, kalahati ng sinasabi ni Martin totoo. May mastermind pa bukod sa kanya. Okay. O, punta po tayo rito sa ikalawang punto. Ang dami pong pangyayari ngayon eh. Ito ba ay diversion? Dito kasabay po nito? Pwede, di ba? Kasi ang tindi po ng oral argument eh. Oh. Segue ulit tayo sa oral argument. Napansin nyo, tinignan ko po, wala pong malaking mainstream media na nagko-cover, nagbalita nitong oral argument na to. Kasi alam na alam nila na lalabas at lalabas dyan na yung ginawa po nilang illegal dito po sa unprogram. Kung makikinig po kayo, kahit na anong bahagi kayo makinig, lantad na lantad, makikita natin, di natin pinangungunahan yung Supreme Court na ito po ay lalabas po na sila ay illegal yung ginawa nila. Asahan nyo po yan. Yan po yung lalabas sa Supreme Court. Okay, balik tayo rito. Nagkataon lang ba? Nagkataon lang ba na kasabay ito ng oral argument, tong paglalabas na to? Ikalawa, ito bang sinasabi ni Martin Romualdez ay reaksyon dahil hindi siya pinayagan na magpunta ng Singapore? O yung pagpunta niya ba ng Singapore mismo ay nakahalata na siya na ilalaglag siya kaya pupunta na siya ng Singapore? Katulad ng ginawa kay Saldico na parang ilalaglag na siya. Hindi, kay Saldico una pinaalis siya, di ba? Kusa siyang pinaalis para hindi na siya matanong. Pero doon na siya, nung nasa ibang bansa na siya, doon niya na-realize na ilalaglag siya ayon kay Saldico. Pero ito, hindi umaalis si Martin eh. Ayaw niyang umalis dito sa Pilipinas. Hinaharap niya nga eh. Yung sinasabi niya mga kaso-kaso niya, hinaharap niya. Kung saan may investigasyon. Ang hindi niya ina-expect, dito mismo, pinsan niya presidente mismo, pero kaya po siyang tablahin ng ombudsman. Ang buong akala ni Martin, magkakakampi sila.
Hindi, pakinggan nyo muna. Tama yan. Pwede naman nating sabihing drama lang to. Pero ako po, hindi po ako naniniwala na nagdadrama lang sila. Ako po, naniniwala po ako na talagang masama po ang loob nito ni Martin Romualdez. Ngayon, way niya po yan. Sa tingin ko, nakakahalata na siya, kaya paalis na siya papunta ng Singapore. Pinigilan siya ni Ombudsman, kaya siya nagwala at nagsabi ng mga to. Ngayon, kaya niya sinabi to, dahil binibigyan niya pa ng chance yung kanyang pinsan. Ako ba ay tatablahin mo, pinsan? Mag-isip-isip ka, dahil pare-pareho tayong babagsak nito. Ngayon, eto naman po, sa isang banda naman, ako, ang paniniwala ko, nagtatampo yan si Martin. Gusto niyang umalis dahil siyempre, may mga intelligence naman niya mga yan. Yung pagsasampa sa AMLAC nito ni Remulla, etc. Ngayon, ako, ganito naman ang basa ko. Meron nagtutulak dyan kay Remulla na kinakailangan may malaking isdang mahuli. At si Martin ang sinisigaw. Merong puwersa dyan. Hindi po si Marcos. Personally, hindi ko nakikita si BBM yan. Yung nagtutulak na si Martin ay tablahin. Kasi dugot laman yan eh. Tsaka hindi kaya. Hindi kaya ni BBM yun na magpasya na tungkol dyan kay Martin. May mas malakas na puwersa kay BBM na nagtutulak kay Ombudsman na tablahin si Martin. Nahalata ni Martin. Pucha, nagwawala si Martin na patakas na siya, pinigilan siya. Yan na yan. Kinakailangan niya magsalita. Kaya sabi niya, sa isip ni Martin, kung ako tatablahin nyo, damay-damay na tayo. Si Recto, ako personally, hindi ko nakikita si Recto na ganyang ka-powerful yan. Powerful siya dahil parang siya na yung gumagampan ng presidente. Pero sa tingin nyo ba, wala nang behind kay Recto? O sa mga dyan sa ano? Okay. Sa madaling salita mga kapatid, very talagang narito tayo sa gitna ng nag-uumpugang mga china-challenge sila na Martin, sige subukan nyo ako. Idadamay ko kayo lahat. Kaya titignan po natin kung ano yung next move nila. Pwedeng pag nanahimik sila pare-pareho, hindi nila tatablayin si Martin dahil alam nila na mas malaki yung balik ni Martin sa kanila. Damay-damay na yan kasi hodang mawala na rin sila. Tayo, nood-nood lang tayo. Malay nyo, di ba? Malay nyo, bigla mapaaga. Imbis na si BP Sara yung gusto nilang tanggalin sa pwesto, bigla mapaupo ng di oras dahil dito sa mga pangyayari na to. Tandaan po ninyo, yung kay Erap, yan po yung pagbaliktad ng kakampi ni Erap, si Singson, di ba? Yan yung nag-trigger niyan eh. Bumaliktad si Singson dahil alam nyo na, ganyan din. Gusto na tablahin si Singson nun. Gusto nang tablahin si Singson nun, pumalag si Singson, etc. The rest is history. Ngayon, eto na naman. Malay nyo, ang makinabang si BP Sara. Sana. Ano magagawa natin? Kayo, talo-talo eh. Sa madaling salita, ito po totohanan to. Hindi po to, sabihin nyo man diversion to, ako, totoo po yan na naglalaglagan sila. Matindi po yung class na yan. Ngayon, pag biglang manahimik yung, eto sa tingin ko yan eh. Abangan natin kung ang susi dyan, kung makakaalis si Martin Romualdez. Pag napayagang nakaalis si Martin Romualdez, alam nyo na. Mananahimik na yan si Martin Romualdez.
Hindi na natin maririnig yan. Hindi na rin natin malalaman kung saan mapupunta. Kala nyo ba Singapore lang yan? O, yan po yan eh. Kaya eto po, talagang, sige, laglagan na kung laglagan. Pero hindi po nagpapangalan si Martin Romualdez eh. Ibig sabihin, meron pa rin siyang hope na mananaig pa rin yung kanyang kamag-anak incorporated. Isa lang naman gusto ni Martin eh. Tigilan nyo ko, paalisin nyo ko ng Pilipinas, bahala na ako sa buhay ko. Kaya maganda po itong popcorn na to. Mas masaya pa po ito kay Ramil Madriaga. Ito kasi totohanan eh. Hindi naman po si Boji D yung nagpapasya. Wala. Si Boji D po ay tauhan lang yan ni Martin Romualdez. Hindi po siya nagpapasya. Tauhan lang nga yan ni Sandro Marcos eh. Pumayag po si Boji D. Hinarang nga ni Martin, ni Boying Remulla. Yun nga po yun eh. Kaya nagwawala to si Martin. Pero eto, calculated na pagwawala, hindi pa po to yung wasakan ng tulay, hindi pa to yung wasakan ng pamilya. No? Pagbabanta lang to ni Martin sa kanila. Pag hindi nyo ako tinantanan at hindi nyo ako pinalabas sa Pilipinas, damay-damay na tayo rito. Hindi ako papayag na ako lang. O yan po yung abangan natin. Ang susi po dyan, sino parang yung Remulla Torre, di ba? Parehong malalapit yan. Nanaig yung mga Remulla. Dito ba? Dugot laman to versus Remulla. Sino mananaig? Eh kasi hindi rin naman, ang tingin ko rin naman, yung Remulla rin naman eh. Ang gusto lang din naman nila magkaroon. Ang problema niyan, halimbawa, ito po mga senaryo lang na nakikita ko sa malilikot natin pag-iisip. Ano mangyayari halimbawa? Kinampihan ng Malacanang si Martin na palayas. Eh yun yung saving grace ni ang pagpapakulong kay Martin Romualdez, ang saving grace ni Boying Remulla sa lahat ng ito. Kasi kantsaw lang yung nabot niya eh. Walang napakulong na malaking isda nung Desyembre. Tapos, ngayon, ang punteriya niya na lang si Martin, alam niya, magiging maganda na yung kanyang legacy pag napakulong niya si Martin. Pag napalaya si Martin, paano naman nila mapipigilan yung galit naman ni Boying? Tandaan po ninyo si Boying Remulla, hindi naman po yan loyal na, yung mga loyal, hindi po yan. Eh dating maka Duterte yan, di ba? At yan ay isa na siyang, anong tawag diyan, ombudsman. So, pupwedeng ito na yung maging daan din para talagang pangatawanan ni Boying yung kanyang pagiging ombudsman. Eh sa totoo lang eh, ang pinakamadaling idiin talaga si Martin Romualdez eh. Kasi ang daming testigo eh. Anuhin lang nila eh. Kunin lang bilang testigo ni Boying tong mga 18 Marines, standby lang yan dyan, anytime. Pwede niyang kunin yung testimonya yan, laban kay Martin, laban rito kay Kaya masarap po, no? Talagang ito po yung drama, political drama, na saksi tayo lahat. Hindi na po to yung mga hula-hulaan lang na mga ayon sa aking puting as, green as, bulong kabayo. Hindi na po to. Talagang sambulat na sa atin to. Ginagamit nila. Ginagawa nila. Sabi nga ni Boying, dahil ako ay tinitiran nyo na sa publiko, very willing akong tirahin din kayo. Public. Kasi sumusunod siya eh. Sabi niya, sumusunod siya dito sa, anong tawag dyan? Legal process.
Nagsasubmit siya ng mga ebidensya sa ICI, etc. Oh, DOJ. Pero tinitira siya sa public. Kaya nakipag-usap na rin siya sa mga tao. O eto, hugasan na po sila. Ang tanong, papayag ba si BBM na ganyan? Mananatili yan? O ilalaglag niya pinsan niya? O ilalaglag niya si Remulla? Papaboran niya yung pinsan niya? Paano yung balik ng Remulla sa kanila? Kasi sa episode ng Remulla Torre, nilaglag nila si Torre para kay Remulla. Ngayon, eto, ilalaglag ba nila si Martin para sa mga Remulla o yung Remulla ilalaglag? Ang ganda, di ba? Tapos sinasabayan pa nito. Eto malupit kasi. Sinasabayan pa po ng Supreme Court. Anytime maglalabas ang Supreme Court, sasabihin nila na illegal ang unprogrammed funds. Pag illegal po ang unprogrammed funds, next year, pwede pang sampahan ng impeachment si BBM. Yan po yung basehan, yung pagiging illegal ng unprogrammed funds. At marami pa po yan. Isusunod pa po dyan ng Supreme Court yung pong habeas corpus ng mga Duterte. Ang dami po niyan. Walang iya kasi, really. Patahimikin mo na si Manong Johnny. Loko-loko to si Margie. Si Margie ba yun? Yung nagsasabi na really. Sumasarap po. Si ano pala yun? Si Nimrod pala. Si Nimrod. Kaya po napakasarap po ngayon. Patuloy lang po kayo dito sa Badong Aratilis na sumubaybay. Kasi po dito, hindi po chismis, hindi po makalaman. Talagang political na pagsusuri yung ginagawa natin. Makikiliti yung mga utak natin pare-pareho. Nacha-challenge tayo. Hindi ko po sinasabi na ito ay ang sinasabi ko lang lantad itong pagsusuri natin. Both sides sinusuri po natin. Pero isa lang po ang check natin. Lahat yan may kasalanan. Ang sinasabi lang natin, sino ang tatablahin nila.